Nagme-memorize ka pa ba ng Bible verses? This is one of the most basic spiritual discipline and yet most neglected ng marami sa atin. Ang tagal na nating Kristiyano pero iilang verses pa lang sa Bible ang alam natin hanggang ngayon. Sabi ni Dr. John Piper, memorizing scripture enables me to hit the devil in the face with a force he cannot resist. Samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ngayon on why I must memorize scriptures and how to do it. Number one, because God commanded it. Inutos ng Panginoon. Sabi niya sa Deuteronomy 6:6, these commandments are to be on your hearts. Hindi lang sa ating mga notebooks tuwing Sunday, hindi lang tuwing tayo nagde-devotion, kung hindi ito ay dapat ilagay sa ating puso. Nakasulat dapat at nakatatak ito sa atin. Masasabi mo lang talaga na nasa puso mo ang talata kapag memorize mo ito. Gamot ito para hindi tayo maging makakalimutan. Sabi nila, ang isa sa mga gamot para hindi ka maging makakalimutan is to memorize. At ang memory verse ang magsasabi sa iyo kung sino ka at ano ang sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. Ito rin ang training and system of education ng mga Hudyo para sa kanilang mga anak. Mapapanood niyo yan sa isa kong video sa Past West Stories, yung lesson 1. Pangalawa, because it helps us to fight temptation. Sabi ng Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kung babasahin mo yung verse 9 and 10 yan, sabi ni David doon, how can a young man keep his way pure? Tapos ito yung sagot niya, ilagay mo sa puso mo ang salita ng Panginoon. The more scripture in your heart, the harder it is for sin to deceive you. Jesus fought temptation with the words, it is written. Di ba, tinutokso siya ng Diablo nung sa wilderness. Pero paulit-ulit niyang kinote yung scriptures. He said, man does not live by bread alone, but by every word that cometh from the mouth of God. Si Jesus mismo ay nagpakita ng example na ito. Ang salita ng Diyos, ang espada mo, laban sa gawa ng Diablo. This is the sword of the Spirit. Your faith is your shield. Paano ka lalaban kung wala kang sandata? Mas malakas siya kaysa sa'yo. Hindi ka magtatagumpay nang wala kang sandata. Pangatlo, kaya tayo dapat mag-memory verse because it strengthens us in trials. Sabi ng Psalm 119 verse 50, this is my comfort in my affliction, for your word has given me life. Wow! Yung salita mo nagbibigay ng buhay pag-asa sa akin. God's word becomes your source of comfort in times of stress, in fear, or sorrow, even when you don't have a physical Bible with you. Kapag kabisado mo yung Biblia, matutulungan ka nito kahit nasaan ka pa. Isa to sa mga testimony ng isang Chinese missionary, si Dr. Hong, nung nagturo siya sa amin sa Bible School. Ang sabi niya, required silang i-memorize ang buong John at buong Romans. Tapos sinusulat nila yun sa mga papel. Minememorize sila ng paulit-ulit dahil pinagbabawal yung Bible sa kanilang bansa. Ito yung practice na ginagawa ng karamihan sa kanila. Sabi ng Bible, ito yung ating tanglaw at liwanag. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa madilim na mundo na ito ang magsisilbing pag-asa mo. Pang-apat, because it renews our mind. When we memorize scriptures, binabago nito ang ating mindset. Sabi ng Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Magiging possible yan kung nagme-memorize tayo ng verse at tinatandaan natin at sinasapuso natin kung ano yung sinasabi ng kanyang salita. Memorizing scripture replaces wrong thinking with God's thinking. It is spiritual brain rewiring. When your mindset is right with God, your steps align with His will. Punuin mo ang utak mo ng kanyang salita. Wisdom yan na magtuturo sa iyo sa mga makabuluhang desisyon at buhay. When you have a discipline of memorizing scriptures, it will make us wiser. Sumunod, because it equips us to encourage others. Sabi ng Proverbs 25:11, a word fitly spoken is like apples of gold in a setting silver. Magiging pagpapala yan sa mga taong makakarinig. When someone is hurting or lost, you can speak scripture to them even without opening your Bible. Because words are very powerful at ang pinakamagandang mga salita na pwede mong ibahagi sa ibang tao ay ang salita ng Diyos. Mga salitang hindi lang nagbabago kundi nag-aayos ng buhay ng tao. It will give you hope. It will give them hope. It will encourage people and it will point them to the Lord.
And lastly, because it deepens our relationship with God. Sabi ng Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. James 4:8, draw near to God and he will draw near to you. When you take his words to your heart, it becomes personal. 'Di ba? Mas madaling sumunod, mas madaling malaman ang nais niya para sa buhay natin kapag kinakabisado natin kung ano yung sinasabi ng kanyang salita. The more you store God's word in your heart, the more closer you become to Him. To be rooted and built up in the word will not happen if you do not take the scriptures to your heart. So, Pastor, papaano ko ba mas ma-memorize o ano ba yung mga practical steps para ma-practice ko ang memory verse? Number one, start small. Yan. Sabi ng Zechariah 4:10, do not despise small beginnings. Maring you can pick one verse, write it, tapos say it aloud morning and night, di ba? Pag kaya mo magdagdag, gradually, simulan mo na. Consistency is the key. Pa isa-isa, hanggang sa padalawa-dalawa, tapos tatlo na. Pag kaya mo na, edi mag-memorize ka ng isang scripture, pero magsimula ka lang sa maliit. Start small. Pangalawa, use the 5 by 5 method. This is just a suggestion. Sabi ng Psalm 1:2, meditates it day and night. Paano yun, Pastor? For example, meron ka isang verse na gustong i-memorize. Say the verse 5 times in the morning. Repeat it 5 times at night. Repetition makes us remember. Kapag paulit-ulit natin itong ginagawa. Pangatlong suggestion, break the verse into phrases. So sabi ng Isaiah 28:13, precepts upon precepts, line upon line. Memorize by parts. For example, yung Psalm 23:1. The Lord is my shepherd. Pag alam mo na yun, sumunod. I shall not want. Diba? Hinahati mo yung verse sa dalawang phrase. Hindi mo kailangan madaliin. Tapos pag kaya mo nang kabisaduhin yun, the Lord is my shepherd, I shall not want. Punta ka sa verse 2, He maketh me to lie down. Tapos, in green pastures. Tapos next ka na hanggang ma-memorize mo na yung buong Psalm 23. So you can break it into phrases. Pangapat, write it down. Ito effective to. Habakkuk chapter 2 verse 2, write the vision. Ito yung pinapagawa ni God kay Habakkuk that time. Isulat mo. Writing reinforces your memory. You can use sticky notes, idikit mo sa salamin mo, sa phone case mo, sa laptop mo. Maganda rin notebook. Sinusulat mo yung mga verses na yan. Ako yan yung practice ko. Sinusulat ko yung verses and then I memorize it. Kapag may grocery list ka sa kamay, hindi mo makakalimutan. The physical act helps your memory retain. Meron akong napanood na isang YouTube video kung paano mo effectively mamememorize ng scripture. Ang ganda nito Ginawa niya, nagsulat siya sa isang journal, tapos naglagay siya ng isang grid, tapos sinusulat niya yung mga first letter ng bawat salita, nung verse. Tapos ang gagawin niya, every day, babalikan niya itong mga first letters na ito, tapos itatry niyang kabisaduhin kung ano yung ibig sabihin niyan, hanggang sa ma-familiarize siya, tapos makabisado niya na yung buong chapter. Grabe. Ang ganda ng technique na ito. Ito nga yung susubukan ko ngayon Just a journal, tapos isusulat ko yung mga verses na i-memorize ko, yung mga first letter ng bawat salita, tapos babalik-balikan ko yun. Sumunod, pwede mo rin gawing technique, yung gamitin mo siya sa panalangin. Use it in prayer. Sabi ng John 15:7, if my words remain in you, turn the verse into a prayer. Example, yung verse natin kanina, Lord, you are my shepherd. Lead me today. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Praying scripture is like planting it deeper into soil. The more you pray it, the deeper it sticks. Ang ganda niyan. Gawin mong panalangin yung mga talata. Or you can also use music or rhythm. Lagyan mo ng tono yung salita ng Panginoon. Sabi ng Colossians 3:16, let the word of Christ dwell richly with psalms and songs. Create a tune or find memory verses songs. Para makabisado mo, lagyan mo ng tono o mga kanta na nagsasabi ng mga verses na ito. Kaya mo kabisado ang chorus ng 50 na kanta because music cements memory. Mas makakabisado mo siya pag merong tono. At syempre, review regularly. Psalm 119:16, I will not forget your word. Every week, review all previous verses before learning a new one. Parang plants mo sa bahay, kahit na plant mo na, kailangan mo pa rin diligan. And ito yung isa sa mga pinaka-effective na paraan. Use your daily environment.
Sinabi yan sa Deuteronomy chapter 6 eh, turuan mo yung mga anak mo ng salita ng Panginoon, turuan mo silang mahalin ng Diyos. Talk about it when you rise up, when you walk, when you sit, when you eat, tapos write them on the door frames of your house. Kahit saan makikita nila, mamumutawi lang ang salita ng Diyos sa bibig mo kapag nagbe-memorize ka ng scriptures. Put verses where you always see them. Repetition plus visibility is equals to retention. Kapag paulit-ulit mong sinasabi, paulit-ulit mong minememorize, tapos nakikita mo pa kahit saan ka magpunta, then it will retain in your mind and in your heart. Tandaan mo, scripture memory is not about having a big brain. It's about having God's word deeply rooted in your heart so you can think right, live right, and love God deeper. God bless po sa inyong lahat and please subscribe sa isa pa po nating channel, Past West Stories. Ingat po kayong lahat.